Okay, April 28, Sunday, Dark and Light Side episode 131. Alamin natin saan ba galing yung mga problema nyo ngayon, no? At paano nyo yan haharapin bukas, Lunes na Lunes. At dito din natin makikita kung ano dapat yung gagawin natin. Kung kailan nyo ito mapapanood, yan yung mensahe ninyo. At sa gustong magpa-ritual, magpa-reading, message na po kayo para alam natin at ma-set natin ng mabuti. Una, Wheel of Fortune na naman. Pangalawa, Three of Pentacles. And pangatlo, Page of Wands. Okay. So, yung unang problema is kinabukasan. So, posible, related ito sa mga pamilya, mahal mo sa buhay, yung mga pinaghahandaan mo, pinagsisikapan mo, pinag-iipunan. Ngayon, yung pangalawang baraha is a Three of Pentacles. Ibig sabihin, kailangan mong makipag-teamwork, makipag-collaborate, makipagtulungan. It's either sa members of the family, sa office, sa community, kung saan ka nagkakaroon ng trabaho at income. Tapos, yung pangatlong baraha is mensahe, no? Na meron na namang panggulo sa possible na pag-ibig. Ay, Diyos ko. So, andi dito yon. So, ibig sabihin, ito yung nagbibigay sa'yo ng mga hang time, no? Kung yung mga pangarap mo, nagkakaroon na nabibitin dito sa pakikipag-collaborate mo. Kasi posible, na isa doon sa mga kasamahan mo, katrabaho mo, ay umuusbong ang pag-ibig. Ngayon, dito natin makikita yung solusyon. Malalim na pinag-iisipan. Pangalawa, Eight of Swords. And pangatlo, Page of Wands. Ala, magkapareho yung dulo. Okay, ngayon, yung magkaiba is, yung solusyon daw dapat is pag-isipan mong mabuti. No? Kung ito ba ang papasukin mo ay magdudulot ng isolation sa'yo. Kasi, meron naman talagang tao na nakatadhana para sa'yo. Ibig sabihin nun, yung pinagkaiba lang dito sa dito is, masyado kang marupok na lahat na meron ka, binigay mo sa tao. At yung taong pinagbigyan mo, pinagtuunan mo ng pansin, yung taong pinaglaanan mo ng mga pinaghirapan mo, ay hindi pala karapat-dapat at walang silbi. 'Di ba? Yung parang anay lang na andyan siya para kunin kung anong pwede niyang ma-benefit sa'yo and then iiwanan ka, sasaktan ka. Dito naman, yung sinasabi, dapat mong gawin is, pag-isipan mong mabuti, no? Mag-background check ka, magmuni-muni ka, and then, yung una mong iisipin is kung ikaw ba'y malalagay sa isang matinding problema, magkakaroon ka ba ng isolation wherein hindi ka na makakakilos. Kasi kapag nawala sa iyo lahat na pinaghirapan mo, hindi ka naman pabata ng pabata di ba? So kung dati kaya mo mag-overtime ng 4 or 6 na oras isang araw, probably after 10 to 15 years, hindi mo na magagawa 'yon kasi iba na yung ano ng katawan mo Yung needs at demands ng katawan iba na, hindi na katulad ng kabataan. So ngayon, nandun ka na sa punto na marami ka ng pinag-ipunan or naipundar, siguro panahon na rin na gamitin mo yung utak mo. Na hindi lahat ng pinaghirapan mo, hindi lahat ng ipon mo, ibibigay mo sa tao na nakilala mo kamakailan lang, 'di ba? Kasi kung iisipin mo, yung Wheel of Fortune is everything Ando doon na yung pinaghirapan mo, minana mo, no? Pinag-ipunan mo, na dapat sana mapunta sa pamilya mo. Pero kaso lang dito sa pakikipag-collaborate, na in love ka, natukso ka.
O di sa pagkatukso mo, nawala lahat, tumalbog. Ibig sabihin nito, kailangan mo talagang magkaroon ng cleansing, or it's either cleansing ritual, kailangan mong magkaroon ng protection ritual, para hindi na maulit, no? Kung bibigyan ka pa naman ng pagkakataon ng panahon ng pagkakataon or second chance or third chance sa buhay mo, pag-isipan mo, no? At isa dito sa pinakamagandang paraan is magkaroon ka ng it's either weekly or monthly na reading regarding sa mga major decisions na gagawin mo. Halimbawa, bago ka maglabas ng pera, magpa-reading ka, bago ka maglabas or magnegosyo, or magkaroon ng relasyon, or papasok sa isang trabaho, kasi kailangan mong malaman yan kung yung papasukin mo ba, suswertehin ka, kung yung magiging karelasyon mo, bubuhayin ka ba, o ikaw yung bubuhay sa kanya. Tapos, isa sa pinakamahalaga siguro malaman mo doon is kung magtatagal ba kayo. Kasi wala namang saysay. Kung magkakaroon kayo ng isang relasyon, ikaw buong-buo yung pangarap mo na hahantong kayo sa till death do us part, di ba? Ay yung hindi mo pala alam nandun sa dulo hanggang death na. Hindi na do us part. Di ang hirap nun. So ngayon, palaliman, no? So kung gusto nyong malaman lahat-lahat ng pangyayari patungkol sa pag-ibig, sa pera, sa negosyo, sa lahat-lahat, ipa-card read nyo and then ikonsulta nyo. Kung ano man yung makikita doon sa card read, kailangan nyo isaalang-alang yun at gawan nyo ng immediate tawag na to, decision. Kasi kung kayo gustong magkaroon ng matiwasay at magandang pagsasama, siyempre may mga tao din na ayaw nakitang masaya ka. May mga tao din na ayaw na makitang gumaganda ang takbo ng finances mo. May mga tao din na parang ayaw ka talagang makitang matagumpay. Kasi kahit wala kang ginagawa no? By all means, may mga taong mainitin ang dugo sa'yo na kahit siguro sabihin natin na nandun ka na sa punto na tumatahimik ka, pinapalagpas mo yung sitwasyon, inuuna mo sila, baliktarin mo, unahin mo sarili mo bago sila. Kasi lagi mo naman silang inuuna, wala rin namang nangyayari. Di mas maganda pa na sarili mong income, gamitin mo sa sarili mong mga anak, magulang, dun mo na lang ibuhos kaysa naman sa ibigay mo doon sa iba. Maliban na lang kasi kung yung mahal mo sa buhay is nagayuma, na ritual, na barang nakulam, nasumpa. Kasi may mga tao din na hindi nila alam may minanas silang sumpa, kaya malas sila sa buhay. Yung iba hindi rin nila alam na pinabarang na pala sila ng mga ex nila, kaya hindi maganda yung kasalukuyang buhay nila. Yung iba naman, hindi rin nila alam kung bakit todo effort ka na sa negosyo mo, pag-aaral mo, bakit hindi ka makapasa sa abroad, di ka man lang makapasa sa kung saan ka mag-a-apply, kasi merong humaharang sa'yo. So, you have to do it bago magsimula ang Mayo. Para naman, pagdating ng Mayo, alam mo na. Kasi papunta tayo ng First Friday, baka dagdagan ka ulit ng kamalasan. Mas maganda pang ma-discover mo as early as today. 'Di ba? So, eto na yung dark and light side. Tignan natin mamaya yung Real Talk 101 natin. So, sa gustong mag-book ng full private reading, drop a comment or leave a message. At paki-support na din po ng YouTube channel ko at saka Facebook ko. Please do follow, like, and share. And then subscribe doon. And dito din, kung gusto nyo mag-subscribe, you have to click the subscription andyan sa bio. At lahat ng subscribers, merong weekly free reading. So, kung ganun yung gusto nyo, mag-click lang kayo dyan at mag-subscribe kayo. And then, paki-repost na lang din ng mga videos ko kung gusto nyo ding i-post yan or mapanood din ng mga tao or mga kakilala ninyo na kailangan din ng mga ganitong tulong. Kasi mayroong mga bagay na talagang spiritual na side ang kailangan para malutas ang lahat-lahat. Lalo-lalo na ho sa kalusugan kapag dun ho kayo tinamaan at pera. Okay? So, proceed tayo sa Real Talk 101. Thank you.